Hi, ako nga pala si Jay at isa akong forex trader na kagaya mo. Okay, dahil Sunday ngayon at April 12, alam na, bakbakan sa Lunes, di ba? So, magkakaroon tayo ng weekly analysis kung ano nga ba kalalabasan para sa susunod na linggo. Itong dadating na Lunes hanggang Friday. Ano nga ba ang mangyayari kay market? Ito ba aangat or bababa? So, before ako magsimula, gusto ko lang po palang malaman ninyo na nagbibigay ako ng libreng signal dito sa aking Telegram sa Pinoy Forex Traders na merong 1,900 plus na followers at hoping na sana po ay hindi kayo maligaw kasi marami pong gumagaya sa ating Telegram na nag-aalok ng kung ano-ano. So, dito po sa 1,900 po, ito po yung original na Telegram ko. Okay? So, nagbibigay po ako dyan ng libreng signal at saka sa mga gustong mag-free mentoring webinar, nag-a-announce din po ako dyan or pwede nyo akong i-message kung kailan yung susunod na webinar or mentoring para po ay mapasama kayo sa mga tuturuan natin. Okay? Batch by batch po kasi at hindi pa naman po puno yung iba. Okay? Baka mapasama po kayo doon. Okay? So, ayun, simulan na natin yung weekly analysis natin. Tingnan natin si gold kung saan papunta para sa susunod na week. Okay? Okay, andito tayo kay gold. XAUUSD, medyo maingay. Pasensya na po. Kasi nga, medyo daanan kasi yan ng kaloko. Mga kalokoys. Yan, mga may ingay na sasakyan. Ayun, andito tayo ngayon sa H4 kay gold sa XAUUSD. So, kung mapapansin nyo naman, halatang halata na meron tayong tinatawag na medyo maliit na portion ng uptrend. Okay? So, tingnan natin, di ba? Ayan o. Break, break, and then break. So, gumagawa siya ng higher high, higher high, higher high. And then, ito yung lower high niya. Then, after niya basag ulit, magkaroon ng higher high, nagkaroon ulit ng retracement. So, tingnan natin yung retracement level niya kung hanggang saan pumasok. So, pumasok siya sa 51% o sa 50% ng ating retracement. Nandun siya sa golden zone. Okay? So, maaaring pwedeng bumasag ulit siya, umangat ulit. Yan. Magkaroon ulit ng panibagong higher high. Pero kung titingnan natin sa suma total, kung ano nga ba yung ginagawa ng gold, kapag tinignan natin sa malayo, nagkaroon siya ng malaking pagbagsak, di ba? Tapos, nagkaroon siya ng ganyan. Parang, ibig sabihin ko, parang meron siya tinatawag na ating bearish flag. So, i-clear ko lang ulit to. Parang pong gumagawa siya ng bearish flag. Okay? Kung titingnan natin, para siya meron ganyan. Yan. So, kapag dumaretso to pababa, it's either yan, pag yan ay dumaretso pababa, first target niya yung ginawa niyang yung ginawa niya, yung tinarget, yung tatargetin niya ulit yung ginawa niyang lower, yung pinakamababa niyang inabot, which is yung 4,900 o 4,100. Okay? Baka sa susunod maabot niya na yung 4,000 close yung 4,000 kasi nga mukhang mayroon tinatawag tayong bearish flag. Okay? Ngayon, kung continuation naman to at kung makikita naman natin sa maliit na tawag dito na area ng market sa price action na ginawa nito ni gold, wait lang po, buburin ko lang. Yan. Kung mapapansin nyo dito, nagkaroon dito ng parang price action na yan. Hindi lang, talagang downtrend. Pero ito ay binasag. Di ba? It's, kumbaga sa ano to, sa mga choke. Sa mga SMC user, choke. And then, nagkaroon dito ng sa area na yan, tumapik. Parang tinatawag natin na QML. Di ba? Pag QML, yan, balik, and then angat. Yan.
So, high chance pa rin talaga na ang trend ay nasa uptrend pa rin dahil yun nga, gumawa na naman siya dito ng panibago niyang higher low o kung nagkaroon dito ng BOS. Yan. Tapos, yung area na to ay naging panibagong higher high niya. Higher high. Pero ayun nga, sinasabi ko nga ulit na parang mukha siya kasi siyang bearish flag. Pero syempre, wala pa naman patunay. Pero titingnan natin yan sa mas maliit pang mga time frame. Dahil 4 hours to, okay? So, kapag nagpatuloy yung uptrend, so tatargetin niya dito, babasagin niya na to, tong area na to. Yan. Pwedeng next target niya, itong area naman na to. Okay, nalagyan natin ang price. Dito ay 4,800 for 8. To 900 to tama ba? 4,900. And then ang target niya is 4,900, mga nasa 5,000. 5 Next target niya is 5,000 to 5,030. Yan. Okay? Kapag yan ay nagtuloy-tuloy ng paangat para sa next week. Ngayon naman, tingnan na naman natin, syempre hindi naman, alam naman natin at kitang-kita naman talaga na ang bias is uptrend. 'Di ba? Pero syempre, ang gold laging may surprise o ang market laging may pa-surprise yan. 'Di ba? So titingnan naman natin yung nakikita natin na tinatawag natin na bearish flag. Okay? So, delete ko lang muna to. So, andyan. Paki-screenshot nyo na lang para makita nyo. Para meron kayong pagbasihan sa susunod na mapping. Kumbaga mapping nyo. Kung gusto nyo lang ha. Okay, tingnan naman natin tong bearish flag na tinitingnan natin. Isis yan. Yan. Dito sa H4, kitang-kita naman natin na talagang wala pa naman di pa naman siya bumabasag pababa. 'Di ba? Wala pa namang ganon na wala pa naman tayo nakikita. Pero once na yung area na yan, ayan, itong area ng 420 to 690. So, lalagyan ko na lang. Itong area ng 4790. 4722 to sagad na natin 4688. 4688. Yan. Ito yung area ng kanyang support zone. So kung bababa siya dyan, babasag siya dyan, bumasag, and then magkakaroon na retested, pwede yung bumaba tuloy-tuloy. Okay? So kung titingnan naman natin to sa area ng mas maliit yung time frame. So subukan natin sa 2 hours time frame. Okay, kita nyo, hindi naman siya ganun kaganda, di ba? Mas solid siya sa H4, pero dito, mas kita siya kung saan nagkaroon ng mga area na pwedeng nabasagan na. Kung ibababa ko lang, ayan. Nung una kasi nagkaroon na siya ng fake breakout sa area na to. Nagkaroon na siya ng breakout sa trend, and then umangat. Kumbaga sa mga SMC or ICT, nagkaroon ng liquidation. So nagkaroon ng liquidation dahil nakita nga nila na binasag yung trend, and then pwede kasi talagang bumagsak. So nagkaroon ng liquidation, and then lumabas na naman yung trend, retest sa trend, and then lumabas na siya ng tuluyan. Okay? So tingnan naman natin sa mas maliit pang time frame tulad ni 1 hour. Okay? Purahin ko lang ito. Yan. Ito sa yung support natin sa H4, no? Yan. Okay. Dito naman kay 1 hour time frame, nagkaroon siya ng accumulation. Kumbaga nagkaroon dito ng sideways sa area na yan. Ngayon,
kung nakikita natin na breakout nga talaga yung trend, pwede yang magkaroon ng ganitong situation. Yan. Siguro kung alam nyo to, it's look like parang OB, di ba? Ito OB. Yan. Clear ko lang. Bearish OB. Yung area ng area ng 472 o sabihin natin 4758 to 4772. Yan. Yan, bearish OB. So kung ang mangyayari sa Monday, basagin niya yan ng tuluyan. So, pwede nga umangat pa yan at basagin niya at gumawa pa ulit siya ng panibagong sa area na to, pwede siyang gumawa ulit pa ng panibagong higher high. Magkaroon dito ulit ng POS, break of structure. Dito, sa area na yan. Ngayon naman, kung bearish at nakikita nga natin na bearish flag talaga to at by Monday at nakita natin na nirespect niya yan, pwede siyang bumaba hanggang dito. Okay? Sa area na to. Sa area ng sabihin natin 4660 to 4685. 4685. Yan. So, first target niya 4685 to 4660. Okay? Baliktad pala. Okay na yun. Basta, unang target niya is 485 hanggang 4660. So, ayun yun. Kapag matagumpay niya itong binasag o binabaan pa, pwede pa itong magtuloy-tuloy hanggang dun sa target na, sabi ko nga, na bearish flag sa area na to. Ito. Na ang target ay 4,100. Yan. Pwede pa siyang umabot hanggang 4,100 ang target. Yan. Next week. Pero kapag ito ay hindi naging bearish flag, okay? Oops. Parang nagkagulo dito. Ayan. Pero kapag ito ay hindi naging bearish flag at nagtuloy-tuloy ito pataas at bumasag pa ng bumasag, ang target naman nito ay sure na babasagin niya to, itong area na to. Shake na lang natin ito. Babasagin niya at pwedeng umabot ng hanggang 5,000. Target is 5,000. Ito. Hanggang 5,000. Ayan yung nakikita natin na pwedeng mangyari sa market. Okay? Pwedeng mangyari. Tapos, at may nakikita rin naman tayo na maganda. Kapag kasi binasag niya to, mukha to kasing letter M eh. Ito. Yan, naka-letter M. So, yung area ng 4731, importante rin yan. Baka by Monday makita natin kung i-respect niya ba yung 4731 by Monday. Kung i-respect niya itong 4731, pwedeng umangat at nagkaroon. Pero, ingat lang po pagdating dito sa area ng 460 to 4685 to 460. Kasi talagang pwedeng magkaroon dyan ng bounce yung market. At hindi natin alam kung hanggang saan. Kaya pinakamaganda pa rin na kapag darating nyo yung price na yan, observe. Kung meron kayong sell
kumbaga, nag-decision kayo to sell, pinakamaganda is, pag dumating dyan sa area na yan, take profit or pwede kayong mag-BE, di ba? Para, for safety lang. Di ba? Para safe kayo. Di ba? Pero dito sa area na yan, 4680 to 4685, pwedeng bumagsak lang ng konti. Alam mo na, kasi yung mga, kasi ang laki nito parang halatang halata siya eh. Pero pwedeng magkaroon dyan ng bounce. Pwede yan bumagsak ng konti. Ibig sabihin, gawin yan. Tapos biglang aangat. Okay? Doon yan sa 1 hour time frame. Okay? Pero ang kabuuan, kapag nakita natin nga sa 4 hours, mukhang may, yun nga, sinasabi ko na bearish flag, ang kabuuan, ang target nito by next week, pwedeng maabot yung 4,100, at kung hindi naman niya maabot, at dumaretso sa 4,000, ang first target niya kagad, ito, ay yung 5,000. Ayan yung pwede niyang next i-target kapag nagkaroon ng bullish. Okay? So, hanggang dito na lang. At sana magamit nyo itong mapping natin by next week. So, maraming salamat sa inyo mga ka-traders.